glory. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen and Amen. Hello po, nanginginig po. Inandaspat ako ng aking coach for today's video. So, ayan. Ang fear ko po kasi talaga is yung magsalita sa maraming tao, lalo na hindi ko pa ganun kakilala. So, sana Lord, bigyan niyo po ako ng knowledge and wisdom ngayong mga oras na ito. So, papakilala lang po ako. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sheena Balyeser. Sorry po kung ganito ang tingin ko, wala po akong salamin ngayon. Medyo blurry na po kasi. Ako po si Sheena Balyeser. Tagadyan po ako sa Altura, sa Sitio Every Ready po dyan. So, ako po ay bago pa lang sa church na ito. Actually, nung February 12 lang po ako nag-start magsimba. Tapos, actually wala akong nag-invite. Lagi ko lang po kasi talagang naririnig yung tugtugan. Yung praise and worship po dito sa church. Pag po naririnig ko po, ako po ay napakakanta din. Hindi naman po ako bago sa ganitong gawain. Ako po ay teenager. Ako po talaga yung taga-Sariaya, Quezon. Ang nakabihag lang sa akin yung taga dito. So, nung ako po ay nag-aaral pa ng college, ako po ay nag-church na sa Jesus the Anointed One Church sa Sariaya. Kaya nung narinig ko po yung mga ganitong tugtugan, kahit na hindi na ako nakapag-church nun, parang sinasabi ng Lord sa buhay ko na, anak, magsimba ka na ulit. So, naniniwala po ba kayo na pag pinili ka ni Lord, di ka niya kaya mawala sa kanya? So, yun po yung nangyari sa buhay ko. I-share ko lang po yung goodness ng Lord. Kahit hindi ako prepared. Ako po ay nag-church na nga sa Sariaya, kaso ako po ay nung magtatrabaho na sa Laguna, ako po hindi na nakakapag-church gawa ng as production operator po, OT ka 12 hours. So, may panggabi, may pangumaga. Ang napupuntahan ko na lang po talaga yung boarding house, tsaka yung company. So, pag ganun po talaga mawawala yung pagsisimba. Gawa ng kung mag-day of man po ng Sunday, eh kung pang-umaga ka, ay pang-gabi ka, ang labas mo umaga na ng alas 6. So, hindi ko na po talaga kaya yung buyan para makapag-church pa. Pero dahil ako po ay naniniwala sa mga salita ng Diyos, kahit po ako ay buyan-buyan noon, naghanap pa rin po ako ng church sa Laguna. Ako po ay sa Santa Rosa noon na nag-board, pero pumupunta pa po ako ng Kalamba dahil doon may GA1. So, ganun po yung ginagawa ko dati, pero hindi po rin talaga kinaya ng katawan ko kasi nga po oti-oti. Napatigil na naman po ako. Ilang years po ako hindi ulit nakapag-church hanggang sa yun, parang bumalik na naman ako sa dati kong mga gawa. Gawa na syempre, napakabarkada. Parang lahat na lang din ata ng kalokohan nagawa ko sa aming buhay. Pero nung ako po umalis sa Laguna, siguro sinabi na nga ng Lord na huwag ka na dyan, walang may dudulot na maganda sa iyo diyan. Ibinalik niya po ako sa Marikina naman, na ano po naninirahan yung mama ko at yung ate ko, na yung ate ko po yung nag-church din. Nung nakarating na po ako ng Marikina, doon na po ako nagtrabaho as service crew. Nag-church po ulit ako. Hanggang sa yun, dire-diretso ulit ang pag-church, pero never po ako nakapagsalita ng ganito. Wow! Iwan, church sa Sariaya, sa Laguna, sa Marikina, ngayon pala ang kaya ako naniniwala na ang humawak ng mikroponong ito, ang pumunta dito sa stage na may isang malaking privilege, malaking pagpapala, kahit ako po ay talaga nilalamig. Hindi ko po alam kasi ano ba sasabihin ko, coach? Ay, sabi niya lang po yung goodness ko sa Lord. Yun po, yun talagang hindi niya ako pinababayaang malayo sa Kanya. Umalis po ako ng Marikina kasi nga pasaway ako talaga. Sabi ko kay mama, dito ako magtatrabaho. Pero totoo po, nandito yung boyfriend ko. At ako naman po ay hindi nag-regret. Kasi nga, yun, nandito na naman ako sa church. hindi ako iniiwan ni Lord. Kahit ako yung laging lumalayo sa Hello. Hindi ako iniiwan ni Lord kahit lumalayo ako sa Kanya. So ngayon po, dalangin po na maisama ko ang aking mga in-laws, ang aming partner,
yan dito. Lagi po yun ang prayer ko. Pero syempre po, lagi ko rin sinasabi sa Lord na sana sa akin mag-umpisa. So, bigyan niya ako ng courage na ma-invite sila. Yung makita nila sa buhay ko ano yung buhay ni Jesus. Para ma-invite ko sila. Syempre, paano ko nga mag-invite kung nakita nila sa buhay mo na nag-church ka pala, Christian ka pala. So, gusto ko po sana na ganun po yung mangyari na makita nila sa buhay ko si Lord. Yun po, so ngayon po, ako po ay unemployed, gawa ng resign po ako sa dati kong work sa Cebu. Pero hindi po ako pinapabayaan ni Lord, gawa ng kahit unemployed po ako, meron po akong maliit na sari-sari store. Yung pong sari-sari store kong yun ay nung pandemic lang nag-start. Gawa ng, wala akong work. Last 3,000 na lang yung pera ko. Sabi ko, Lord, hindi pwede. Baka tumagal pa ng pandemic, wala na kaming pera. 3,000. Ginawa ko po, pinamili ko po sa Milmac, nag-start po ako ng sari-sari store. At sa pagbiyaya po ng Lord hanggang ngayon buhay pa, mag-anniversary na po ngayong May 3, third year na po yung aming tindahan. So, kahit wala po akong work, meron po akong nakukuha kahit pa paano. Tapos hindi naman niya po pinakawalan ng trabaho yung partner ko. Meron pa rin. And dahil na po sa work kong yun dati, nakapag-ipon na kaunti, po kami, babuyan. Meron na po akong 3 inahin ngayon. Nakapagbenta na po ako ng bali 19 piglets. So, may pera na naman. Salamat po sa Lord. Pero may natitira pa po siya. Baka po may gusto mo bumili siya. Yan, may natitira pa po siya. Baka po gusto niyo bumili. Panghanap buhay din po. Kaya ako yung natutuwa na hindi po kami lagi pinagkukulang ng Panginoon. Ano po? Tapos ako po yung naniniwala na hindi maluot na natapos ang biyaya ng Lord sa akin. So, sana po, ang dalangin ko po ay makasal din kami ng partner ko at si Pastor ang makasal sa akin. Yun po yung dalangin ko next year na po yung pinagpaplanuhan namin. Kasi alam ko na kahit anong gawin natin, kung hindi naman wala bastos ng Panginoon yung pagsasama namin, kulang pa rin po. Kaya yun po yung dalangin ko. And yun, sa lagi nga akong sinasabi ng favorite verse ko rin po yung laging binabanggit ni Pastor na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will not be perished but have everlasting life. So kung si Lord Jesus nga ibinigay sa atin ng Lord, ano ba yung hindi niya kaya ibigay sa atin? Naniniwala po ba kayo doon? Kaya ako pinahiya kasi sobrang yung goodness ng Lord sa akin. Kahit parang ako ay walang work, walang magandang business, hindi niya po pinababayaan. Ano ba? So yun. Tayo po ay ipanalangin po natin ang ating mga tithes and offering. Close our eyes po. Lord, tinataas po namin ang aming tithes and offering. Because we believe, Lord, na Ikaw yung Diyos na may buhay na hindi kami pinagpukulang bagkus kami lagi pong pinagmamala. Naniniwala po kami, Lord, na kahit makaramdam namin na kami po ay walang-wala, Ikaw po yung Diyos na nagpupuno, Ikaw po yung Diyos na magpapala ng nagsisikal ng maapaw. Lord, give us a generous heart nang sa ganun hindi maging mabigat sa aming mga puso ang pagpabalik sa iyo, Panginoon. And Lord, again, we ask for your forgiveness, companion, and blessing upon blessing. So yun po, binabalik po namin sa iyo lahat ng pagkakila at pagsamba at pagkakalis sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Ika'y tayo sa